Sinabihan ni Fang Ping si Teaching Advisor Joe nang wag na raw itong gumawa ng dahilan. Hindi nga raw siya naniniwala na babago palang breakthrough si Shi Feng sa pagiging rank 2 martial artist, malamang nga raw ay peke ang nakalagay na impormasyon sa nakuha nilang misyon. Wala nang maidadahilan pa si Advisor Joe kaya tinanong na lang nito ang ating bida kung ano ba raw ang gusto nito. Sumagot si Fang Ping nang gusto niya nga raw na madoble ang reward na matatanggap nila sa kanilang misyon at ang reward na ibibigay ng kanilang universidad, bali ang kabuuan nga raw ng dapat nilang matanggap ay 60 academic points. Tinanong ni Tang Songting kung ano raw itong mga sinasabi ng ating bida. 15 academic points nga lang daw ang nakalagay na reward sa natapos nilang misyon, bakit naman daw papayag ang kanilang universidad na bigyan sila ng ganoong kalaking academic points? Sinabihan ni Zhou Shiping ang ating bida nang mukhang nangangarap nga raw ito, kahit nga raw ang reward ng isang rank 3 mission ay hindi aabot ng ganoong kalaki. Sumagot si Fang Ping nang bukod nga raw na si Advisor Joe ang nakatalaga sa kanilang mag-obserba ay isa rin daw itong rank 6 martial artist. Natural nga lang daw na wala silang magagawa para ikundina ito. Pero pinaalala ng ating bida na mahigpit nga raw na ipinagbabawal sa mga martial arts universities ang paglabag sa mga patakaran. Kung basta lang daw tumayo si Advisor Joe habang nanunood sa kanila ay hindi naman daw sana nila maiisipang magreklamo. Kaso nga lang daw ay nakialam ito sa kanilang misyon na halos magdulot ng pagkaubos ng kanilang buong grupo. Binanggit ni Fang Ping na ang ginawang yun nga raw ni Advisor Joe ay maituturing na ring paglabag sa ipinapatupad na patakaran. Tinanong ng ating bida kung wala ba raw kapangyarihan si Advisor Joe na magdesisyon para sa mga ibinibigay na reward. Kung wala nga raw pala itong magagawa ay mukhang kailangan na raw niyang dumirekta ng pakikipag-usap sa kanilang dean. Naisip ni Tang Songting na kakaiba nga raw talaga si Fang Ping, ito nga raw ang numero 1 sa larangan ng pakikipagnegosasyon. Napangiti si Zhou Shiping habang iniisip na mahusay nga raw ang ating bida sa paghahanap ng mga problema. Bilang isang araw team leader ay nakakatuwang makita na nakikipagtalo ito para sa interes ng pinamumunuan nitong grupo. Pumayag na si Zhou Shiping na ibigay ang hinihinging 60 academic points ng ating bida, pero iginiit niya na isang beses niya lang daw ang mga itong pagbibigyan. Nagdiwang ang lahat matapos nilang marinig ang pagpayag ni Advisor Joe. Hangang-hanga sila kay Fang Ping dahil napalaki nito ang matatanggap nilang reward sa natapos nilang misyon. Sinabihan ni Advisor Joe ang ating bida na kailangan niya raw itong paalalahanan. Huwag nga raw itong masyadong mag-isip kapag nasa loob ito ng totoong labanan. Baka nga raw mas mapabilis pa ang pagkamatay ng lahat kapag lagi itong natatakot na may masaktan o mamatay sa isa sa mga kasamahan nito. Naisip ni Fang Ping na tama nga raw ang paalala na binanggit sa kanya ni Advisor Joe. Base nga raw sa nakita niyang kakayahan ni Shi Feng, kung nakipag-team up nga lang daw siya kay Tang Songting ay mas mabilis sana nila itong napatay. Hindi man daw ito ganoong kalakas pero masyado nga raw siyang pinangunahan ng pangamba noong malaman niya na isa pala itong rank 2 martial artist. Nagsalita si Fang Ping at pinasalamatan si Advisor Joe sa ibinigay nitong payo. Naisip ng ating bida na bilang isang araw team leader, kapag natakot nga raw siyang mamatay ay baka humantong pa ito sa kamatayan nilang lahat. Sa loob ng practical combat building ay pinag-uusapan ng mga martial arts students ang mga nangyari sa natapos nilang misyon. Naisip ng ating bida na mula nga raw sa mga pills at sa rewards ng kanyang misyon ay umabot na ngayon sa 11 million ang wealth value ng kanyang system. Mas mabilis nga raw siyang nakakaipon ng wealth value sa pamamagitan ng pagtapos ng mga misyon kumpara sa pagbebenta ng mga pills. Nagsalita ang isang estudyante na naroon na rin daw ngayon ang grupo ni na Zhao Lei. Narinig nga raw niya na namatay ang isa sa mga kagrupo ni Zhao Lei at 3 pa sa mga kasama nito ang lubhang nasugatan. Nagbulungan ang ibang mga estudyante noong malaman nila ang nangyari sa grupo ni Zhao Lei. Masyado nga raw itong naging agresibo sa pagtanggap ng isang misyon laban sa isang rank 2 martial artist. Naisip naman ng iba na mabuti na lang daw at sa ibang team leader sila napunta. Sinabi ng isang sugatang estudyante na hindi nga raw kikilos ang kanilang mga teaching advisors hanggat hindi sila namamatay lahat. Ngayon nga raw ay namatay na ang kasamahan nilang si Lu Kongcheng, maaaring sa sunod nga raw nilang misyon ay baka sila naman daw ang mamatay. Sinabi ng isang lalaki na sa mata nga raw ng kanilang universidad, ay hindi raw mahalaga kung mamatay man sila o hindi dahil hindi pa sila nakakapag-bone forging ng 2 beses,
Ang tanging ililigtas nga lang daw ng mga ito ay ang mga elite na miyembro ng bawat team. Sinabihan ng nagagalit na lalaki si Zhao Lei nang bakit hindi na nga lang daw ito ang namatay. Kung hindi nga raw nito pinagpilitan na pumili sila ng isang misyon laban sa isang rank 2 martial artist ay buhay pa sana ngayon si Lu Kongqing at hindi rin sana lubhang nasugatan ang iba nilang mga kasamahan. Hindi na nangatwiran si Zhao Lei dahil maging siya ay lubos ding nagsisisi sa kanyang naging desisyon. Nagsalita ang sugatang estudyante na narinig nga raw niya na napalaban din ang team ni Fang Ping sa isang rank 2 martial artist, pero wala nga raw ni kahit isa sa mga ito ang namatay. Mas lalo pang nainis ang nagagalit na lalaki noong malaman niya na walang masamang nangyari sa ibang grupo kahit na halos magkaparehas lang sila ng kinalagyan na sitwasyon. Sinabi ni Zhao Zumei na mukhang tama nga raw ang ating bida. Idinugtong ni Zhao Qing na kailangan nga raw nilang ilagay sa panganib ang kanilang mga buhay para makakuha sila ng mga mission rewards. Binanggit ni Zhang Ping sa kanilang team leader na wala naman daw sinabi ang kanilang school na kailangan nilang gumawa ng misyon ng tuloy-tuloy. Tinanong niya ang ating bida ng anong araw kaya kung magpahinga muna sila ng ilang araw. Sumagot si Fang Ping nang hindi raw nila ito maaaring gawin. Kailangan nga raw nilang samantalahin ang oportunidad na makakuha ng mas maraming rewards para makapaghanda sila sa mga future missions laban sa mga rank 2 martial artist. Dito nga raw papasok ang kasabihan na ang mga malalakas ang makakaligtas at ang mga mahihina ang maglalaho. Kapag nagsimula nga raw silang makampante ay lagi na silang mapag-iiwanan. Kung magpapahinga nga raw sila ngayon ay mas mabuti pa na tuluyan na din lang silang umayaw. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang mga kagrupo kung sino raw sa mga ito ang gusto nang huminto sa paggawa ng mga misyon. Umalma si Tang Songting nang bakit naman daw nila maiisip na umayaw gayong naroon na sila sa Magic University, natural lang naman daw na ipagpatuloy nila ang kanilang mga misyon. Wala nga raw siyang pakialam sa mga simpleng pinsala na kanyang tinamo, gagaling rin naman daw siya kapag nakakain na siya ng isang bone-forging pill. Naisip ng ating bida na kahit nga raw may pagkapangahas si Tang Songting ay hindi naman daw ito isang masamang tao. Nagsalita rin si Zhao Zumei na isang araw siyang martial artist kaya kahit anong oras ay nakahanda siyang magpatuloy. Isa-isa na ring naglakasan ang loob ng iba matapos nilang marinig ang mga sinabi ng tatlo sa pinakamalalakas na miyembro ng kanilang grupo. Natuwa si Fang Ping dahil nabuhayan na ulit ng moral ang kanilang team. Nainggit ang ibang grupo noong makita nila na napakasigla pa rin ang team ng ating bida kahit nakakatapos pa lang na mga itong manggaling sa isang mahirap na misyon. Sinabi ni Fang Ping na habang nagpapagaling pa raw ang lahat ay mas mabuti na mga rank 1 mission na lang muna ang kanilang kuhanin. Kapag medyo gumaling na nga raw ang iba at kapag nakakuha na sila ng mga alloy weapons ay saka na raw sila ulit gagawa ng mga rank 2 missions. Nakumpleto ng ating bida ang rank 1 mission na paghahanap sa isang nawawalang bata. Kahit ang mga misyon na pag-aalaga sa mga pusa ay tinanggap na rin nila habang hinihintay ang paggaling ng iba nilang kasamahan. Tumanggap rin sila ng mga misyon na paghuli sa mga rank 1 martial artist. Kay Fang Ping nakatalaga ang pagkalaban sa mga pinakamalakas na miyembro ng mga grupo na kanilang tinutugis. Madali niya lang ang mga itong tinatalo lalo na't parte pa rin ang mga ito ng mga rank 1 mission. Naisip ni Fang Ping na mas madali nga raw na ipangpatay ang isang saber kaysa sa gamit niya noon na matulis na sapatos. Bagay na bagay nga raw ito sa mga ganoong klase ng sitwasyon. Nagsalita si Tang Songting at sinabi na nagiging malupit na raw ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na nagiging ganoon na nga raw siya nang dahil sa dumarami na ang kanyang napapatay. Sa 7 araw nilang misyon ay 4 na kriminal na ang kanyang pinatay. Kapag idinagdag pa raw ang 2 estudyante na kanyang nakalaban ay bale 6 na ang eksaktong bilang ng kanyang mga napapatay. Hindi niya nga raw inasahan na magiging ganoon na lang kadali para sa kanya ang kumitil ng buhay ng isang tao. Napaisip siya kung sa mga ganoong sitwasyon niya lang ba raw talaga magagawang makapagpalakas. Sa loob ng Practical Combat Training Building ay sama-samang tinitingnan ng grupo ng ating bida ang kanilang team ranking. Sinabi ni Tang Songting na kahit nga raw doble na ang natanggap nilang reward sa misyon nila laban kay Shifeng ay nananatili pa rin daw sila sa ikalawang pwesto. Nagsalita rin si Zhang Hao na kahit nga raw nagpakapagod na sila ng sobra ay hindi pa rin sapat ang natatanggap nilang reward mula sa mga rank 1 mission. Sinabi ni Tang Songting sa ating bida na lahat nga raw sila ay malaki na ang inilakas matapos ang ilang linggo. Tinanong niya rin na ano nga raw kaya kung tumanggap na sila ngayon ng mga rank 2 mission.
Shoutout kay Idol Justin sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Naisip ni Fang Ping na gamit nga raw ang kanyang system ay napaabot na niya sa 47 ang mga napapatibay niyang buto. Kapag nagpatuloy pa nga raw ito ay aabot na sa 300 kal ang kanyang vitality. Magiging mas mataas pa nga raw ang vitality niya kumpara sa karamihan ng mga bagong rank 2 martial artist. Kapag napalaban nga raw sila sa isang rank 2 martial artist ay magagawa na niyang manalo kahit na mag-isa na lang siyang makipaglaban. Naisip rin ng ating bida na malaki na nga rin daw ang inilakas ng iba niyang mga kagrupo lalong-lalo na si Tang Songting. Ipinaalam ni Fang Ping na balak niya raw hatiin sa 3 ang kanilang grupo. Sila nga raw ni Tang Songting at Zhao Zumei ang magkakasama sa isang grupo para gumawa ng mga rank 2 mission. Ang 5 naman daw ni Zhao Qing, Wu Kepeng, Li Si, Liu Dasheng at Zhang Hao ay patuloy pa rin nagagawa ng mga rank 1 mission. Sugatan pa nga raw sina Zhou Yuong at Zhang Ping kaya ang mga ito na lang daw ang bahala sa paggawa ng investigasyon at sa pagkalap ng mga impormasyon. Sa tuwing makakakumpleto nga raw sila ng misyon ay makakakuha ang mga ito ng 10% na kabahagi sa mga matatanggap nilang academic point rewards. Nasiyahan si Zhang Ping dahil kung tutuusin nga raw ay baka hindi pa siya makakuha ng 5% na kabahagi kung sasama siya sa pagsasagawa ng mga misyon. Natuwa rin si Zhou Yuong dahil kahit nga raw nagpapagaling pa sila ay may matatanggap pa rin silang reward. Binanggit niya rin na napakabait nga raw talaga ng kanilang team leader. Tinanong ni Zhou Zumei na kung 2 grupo nga raw nila ang magsasagawa ng misyon, ano na raw ang mangyayari sa kanilang teaching advisor. Sinabi ni Tang Songting na hindi rin naman daw sila umaasa na tutulungan sila ni Advisor Zhou kapag nalagay sila sa panganib, kaya hindi na raw mahalaga kung anumang grupo ang bantayan nito. Nagtungo sina Fang Ping sa harap ng isang abandonadong gusali na matatagpuan sa Zhejiang City. Isa itong rank 2 martial artist kaya makakatanggap sila ng 15 academic points kapag natapos nila ang kanilang misyon. Isa itong rank 2 martial artist kaya makakatanggap sila ng 15 academic points kapag natapos nila ang kanilang misyon. Nagsalita si Zhao Zumei at sinabi na hindi ba raw mahahalata sila agad ng kanilang target kapag tumayo pa sila doon ng matagal. May mga naglakad papalapit sa grupo ng ating bida, na bahala si Zhao Zumei at tinanong kung nadiskubre na ba raw sila ng mga cult members. Pinagmasdan ni Fang Ping kung sino ang mga tao na papalapit sa kanila. Nagtanong ang nasa unahang lalaki sa grupo ng ating bida kung nagmula rin daw ba ang mga ito sa isang martial arts university. Sinagot naman ito ni Fang Ping at sinabi na mga freshman nga raw sila ng Magic University. Nagpakilala ang lalaki na siya raw si Wang Weijin ng Dongwu Martial Arts University. Sinabi niya rin na grupo nga raw sila na binubuo ng mga estudyante na nagmula sa mga lokal na martial arts university ng Zhejiang City, naroon nga raw sila para magsagawa ng isang misyon. Nagulat ang ating bida noong malaman niya na naroon rin pala ang mga ito para gumawa ng isang misyon. Tinanong niya si Wang Weijin kung taga Dongwu Province ba raw ang lahat ng mga ito. Sumagot ng oo si Wang Weijin, pinaliwanag niya na ang isang araw martial arts university ng mga maliliit na lugar ay hindi kayang makapagsuporta ng sapat na freshman martial artist. Kaya nga raw ang mga estudyante ng 3 unibersidad ng kanilang Dongwu Province ay nagsasanay at nagsasagawa ng mga misyon ng magkakasama. Binanggit ng ibang mga estudyante ang kanilang mga pangalan pati na rin ang Martial Arts University kung saan sila nanggaling. Naisip ni Fang Ping na mukhang nasa 250 kal nga raw ang vitality ni Wang Weijin. Halos kasing taas nga raw nito ang vitality na taglay ni Tang Songting. Naisip niya rin na mga ganitong araw pala kalakas ang pinakamalakas na freshman ang napuntahan nilang lugar. Nagtaka ang ating bida kung bakit daw 2 silang grupo na itinalaga sa iisang misyon, napapaisip siya kung mayroon ba raw problema o kung nagkaroon ba raw ng error ang mission system ng mga universidad. Magkakasunod na dumating ang ilang sasakyan na pag-aari ng Criminal Investigation Bureau. Huminto ang mga sasakyang ito malapit sa pwesto kung saan nakatayo ang mga estudyante. Naisip ni Fang Ping na naroon na nga rin daw ngayon ang mga taga-criminal investigation, nagtataka siya kung bakit raw kaya nagpunta pa ang mga ito para sa isang rank 2 mission. Isa-isa nang nagsilabas ang mga miyembro ng Criminal Investigation Bureau. Nagtanong ang officer na babae kung sino raw sa mga ito ang nagmula sa Magic University. Sumagot ang ating bida na sila nga raw ang hinahanap nito,
Nagpakilala siya na siya nga raw si Fang Ping ang team leader ng kanilang grupo. Tinanong ng babae ang ating bida kung bakit daw tatatlo lang ang mga ito gayong rank 2 ang difficulty level ng tinanggap ng mga itong misyon. Nagulat ang mga taga Dongwu Province sa kanilang narinig, hindi sila makapaniwala na rank 2 ang misyon na gagawin ng grupo ng ating bida. Tinanong nila si Fang Ping kung tatlo lang ba raw talaga ang mga ito. Bakit nga raw rank 2 mission ang gagawin ng mga ito gayong ang target lang naman ng kanilang team ay isang peak rank 1 martial artist? Sinabi ng babae na miyembro ng Criminal Investigation Bureau na medyo komplikado raw ang sitwasyon kaya ipapaliwanag niya raw muna ito. Sinabi niya na ang mission target nga raw ng grupo ni Fang Ping ay ang rank 2 martial artist na si Yao Jinchang. Hindi nga raw talaga ito taga roon at halos kadarating pa lang daw nito sa Zhejiang City. Sinabi niya rin na ang mission target naman daw ng grupo ni Wang Weijin ay ang peak rank martial artist na si Zhang Jicheng. Dahil nga raw sa isinasagawang cult assembly ay nagkasama ang dalawang ito sa loob ng iisang gusali. Sa pagsasama nga raw ng mga ito sa iisang lokasyon ay mas lalong naging mapanganib ang haharapin ng mga itong misyon. Ayon nga raw sa kanilang impormasyon ay hindi bababa sa 5 ang mga martial artist na nasa loob ng gusali at hindi pa raw nila natutukoy kung ano ang rank ng mga ito. Binanggit rin ng babae na nasa loob rin daw ng gusali ang ibang mga miyembro ng kulto. Dahil nga raw doon ay nagsagawa na rin ng paghahanda ang Criminal Investigation Bureau at kasalukuyan na raw nilang napapalibutan ang buong paligid ng gusali. Nagulat ang mga taga Dongwu Province noong malaman nila na hindi raw pala bababa sa 5 ang mga makakalaban nilang martial artist. Sinabi ni Fang Ping na malinaw na raw sa kanila kung ano ang sitwasyon, tinanong niya kung pwede na ba raw silang magpatuloy basta hindi lang sila makikialam sa misyon ng bawat isa. Nagyabang naman si Tang Songting na kapag may natitira pa nga raw silang lakas ay maaari na rin daw nilang tulungan ang kabilang grupo. Nagtaka ang mga estudyante ng Dongwu Province kung bakit napakalaki raw ng kumpiyansa ng mga taga Magic University, napapaisip sila kung gaano ba raw talaga ang mga ito kalakas. Sinabihan ng babae na miyembro ng Criminal Investigation si Wang Weijin na gusto niya nga raw itong makausap ng pribado. Nagulat si Wang Weijin noong payuhan siya ng babaeng officer na wag na raw nilang ituloy ang kanilang misyon. Sinabi ng babae na ito nga lang daw ang kanyang personal na suhestyon. Mapapalaban nga raw ang mga ito sa isang rank 2 at isang peak rank 1 martial artist, bukod pa nga raw doon ang iba pang martial artist at ang iba pang miyembro ng kulto. Binanggit niya na ang natanggap nga raw na misyon ng mga taga Magic University ay nagmula sa Military Department. Higit na mas mapanganib nga raw ito kumpara sa mga misyon na ibinibigay ng Criminal Investigation Bureau. Noong unang araw ay naisip nila na hayaan ang grupo ni Wang Weijin na sumabay sa mga taga Magic University para makumpleto na rin ng mga ito ang nakuha nilang rank 1 mission. Naisip ni Wang Weijin na balak nga lang daw pala sila ng mga itong ipabuhat sa mga taga Magic University. Sinabi ng babaeng officer na nagbago na raw ang plano noong makita nila na tatatlo lang ang mga ito sa iisang grupo. Hindi man daw sa minamaliit nila ang mga estudyante ng Magic University pero napakapanganib ng araw kung itutuloy pa nila ito. Sinabi ng babaeng officer na pinapaboran nga raw ng Dongwu Province ang grupo ni Wang Weijin dahil ang mga ito ang inaasahan ng kanilang mga lokal na mamamayan. Kaya nga raw ayaw nila ang mga itong hayaan na malagay sa panganib. Sinabi ng babaeng officer na hanggat maaari nga raw ay gusto nila na bitawan na ni Wang Weijin ang tinanggap ng mga itong misyon. Maaari rin naman daw na hintayin na lang ng mga ito na mabigo ang mga taga Magic University sa kanilang misyon, o kaya naman daw ay saka na lang ang mga ito pumasok kapag patay na ang target na rank 2 martial artist. Nagulat ang babae nung tanungin siya ni Wang Weijin kung malalakas ba raw talaga ang mga freshmen na nagmula sa Magic University. Seryosong itinanong ni Wang Weijin kung mga rank 1 martial artist rin daw ba ang mga ito. Sumagot ang babae na ayon daw sa kanilang impormasyon, ang team leader daw ng mga ito na si Fang Ping ay nakapag-bone forging na ng 3 beses, pero lahat nga raw ng mga ito ay nasa rank 1 pa lang din. Nagpasalamat si Wang Weijin sa pag-aalala sa kanila ng mga taga-Criminal Investigation Bureau. Pero gusto niya nga raw masaksihan kung ano ba talaga ang abilidad ng mga freshmen na nagmula sa Magic University. Sinabihan na lang ng babae si Wang Weijin na kapag napansin daw ng mga ito na imposible talagang matapos ang misyon ay agad daw ang mga itong tumakbo papunta sa kanila. Siguraduhin nga raw ng mga ito na makakabalik sila ng buhay.